Good evening, everyone. I am your host, Maverick Nordstrong. And marahil nagtataka kayo kung bakit medyo napaaga yata itong episode na ito. Actually, this will be an update dun po sa aking episode nung nakaraan entitled Nordstrong Unsanctioned Pax Silica. And I would like to welcome you to this update following that episode. And ladies and gentlemen, I would like to welcome you to tonight's episode where things stand. A few days ago, mga kaibigan, ay naglabas si Honorable Mayor Roselier Boots Rodriguez ng Capas Tarlac. And humihingi po siya ng intervention kay Honorable President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And yung parang ano yata to nakita ko kasi yung print or draft na request or yung pinaka blueprint ng request na signed by Honorable Attorney Mayor Roselier Boots Rodriguez ng Capas. So para po doon sa mga nakikinig, mga naka-tune in na nanonood sa Facebook or sa YouTube, ipa-flash ko po dyan sa screen yung mismong kopya nung inilabas na sulat ni Mayor Attorney Boots Rodriguez. Ngayon, I will read to you yung plea ni Attorney Mayor para kay Presidente Bongbong Marcos para dun po sa intervention na hinihiling niya. And ito po, babasahin ko po sa inyo itong kanyang statement. Bilang inyong punong bayan, opisyal akong nagsumite ng liham kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na humihiling ng kanyang agarang interbensyon hinggil sa ipinapanukalang Pax Silica Project sa loob ng New Clark City, isang proyektong nasa mismong teritoryo ng ating bayan. Kinikilala natin ang kahalagahan ng digital infrastructure, technological innovation at economic development na maaaring dala nito. Ngunit, bilang mga lingkod bayan, hindi natin maaaring baliwalain ang ating tungkulin sa ilalim ng batas. Sa aking liham, iginiit natin ang Section 2C, 26 at 27 ng Local Government Code of 1991 or yung RA 7160 sa mga hindi po nakakaalam, mga kaibigan, na malinaw na nag-aatas sa mga pambansang ahensya at GOCC o yung government-owned and controlled corporations na kumonsulta muna sa apektadong LGU bago ipatupad ang anumang proyektong maaaring magdulot ng polusyon, climate change, pagkaubos ng likas na yaman o pagkawala ng agrikultural na lupain. Walang dapat maipatupad na proyekto hanggat hindi pa nakukumpleto ang konsultasyon at nakukuha ang pag-aproba ng ating sangguniang bayan. Kaya naman hiniling natin sa Pangulo na atasan ng BCDA, DTI at ibang kaugnay na ahensya na
Ito po yung kanyang mga inilatag na kondisyones, mga kaibigan. Mahigit na sundin or mahigpit na sundin ang Section 26 at 27 ng Local Government Code. Magsasagawa ng komprehensibo at transparent na konsultasyon sa ating sangguniang bayan, mga residente at stakeholders. Ganap na ibunyag ang layuning teknikal na detalye at environmental impact ng proyekto. Tiyakin ang pagsunod sa lahat ng legal at regulatory requirements at igalang ang statutory requirement na kailangan munang makakuha ng pag-aproba ang sangguniang bayan. Kalakip din sa aking liham ang position paper ng ating munisipyo na binigyan rin natin ng CP si Engineer Joshua Bingkang, President at CEO ng BCDA. Hindi ito pagtutol sa pag-unlad. Ito ay pagtindig para sa kapas, para sa responsable, transparent at makataong pamamaraan ng pag-unlad na tunay na mapapakinabangan ng bawat kapasenyo at ngayon at para sa susunod na henerasyon. Patuloy nating babantayan ito. Ito po, mga kaibigan, itong liham na ito, itong short statement niya, nag-i-expound lang dyan po sa ipapakita ko ngayon sa screen, which is yung official yata na letter galing kay Mayor, Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez ng Capas Tarlac. Ito po yung sinasabi ko nung nakaraang episode ng North Strong Unsanctioned discussing Pax Silica, no? Dahil gaya po ng mga sinabi ko nung mga nakakaraan, yung mga post ko, yung North Strong Unsanctioned Shorts, followed by the recent episode ng aking podcast, ladies and gentlemen, yung North Strong Unsanctioned Pax Silica. Ito yung sinasabi ko po na kailangan po ng intervention ng town hall meetings, ng council meetings, which will involve the people. Meaning, kailangan po na nakaharap hindi lang si BCDA o itong mga reporter na special mention ni Joshua Bicangkang. Kailangan po na humarap sa mga nabanggit ni Attorney Mayor Boots Rodriguez. Kailangan po na present sa pagpupulong na yon o sa dialogue na yon, shall I say, yung mga residente na maaapektuhan, pati na rin yung mga kagaya ko na kontra po dyan sa proyekto na yan. And I don't know kung nakarating kay Mayor Boots yung mga panawagan ko or maybe somebody from his staff or maybe sa staff ni Vice Mayor Alex Espinosa, maybe may mga nakabasa ng post ko sa Facebook or maybe may nakapakinig nung North Strong Unsanctioned shorts ko or yung North Strong Unsanctioned Pax Silica episode na nilabas ko po. Probably may nakarinig sa kanila, kaya siguro nagkaroon ng ganitong inisyatibo ang ating butihing mayor. And siguro hindi lang sa panawagan ko,
kundi sa iba pang mga content creators, podcasters na nananawagan, even celebrities, private individuals na nananawagan sa pag-postpone or most probably for the imposition of a total ban. Mga kaibigan, mga kasama, lalong-lalo na yung mga katulad ko na kumokontra dun sa project na yan, I would like to extend my appreciation sa inyo na unti-unti na natutupad or unti-unti nating nakikita yung aksyon na galing kay butihing Mayor Attorney Butz Rodriguez at of course kay Vice Mayor Alex Espinosa na rin. We are slowly seeing the light at the end of the tunnel. Actually, hindi lang naman ako ang nagbo-voice out. Marami kami. Bayang Barrios, Lea Salonga, sino pa ba? Basta marami. And then all other socio-civic groups na nagbo-voice out na ayaw namin dyan sa proyekto na yan. Kami, and I would like to speak on behalf of these people na nabanggit ko, Bayang Barrios, Lea Salonga, and then all other people na iisa ang layunin na gaya sa akin. Kami po, hindi kami tutol sa progreso, hindi kami tutol sa development, sa technology. What we are saying is, technology advancement progress is good. However, kailangan mong tignan yung long-term effects. Makinig ka dito, Joshua Bicangcang. And kay Mr. Agoda ng DICT. And also to Mr. President Bongbong Marcos. Sana po'y makarating din sa inyo to. Sana po, tignan natin ng mabuti. Busisiin po natin. Wala naman po tayong problema sa progreso eh. Sabi nga sa kanta ng Asin, hindi masama ang pag-unlad kung hindi makakasira ng kalikasan. Naisip po ba natin na kung bakit ipinagdodoldolan dito sa Pilipinas yan? Oo, may mga taong humihiling ng gusto po namin ng maraming trabaho. Sana po maka-generate po ang gobyerno ng maraming trabaho. Wala po tayong problema doon. Kaso, kung titignan po natin on a deeper scale, no? Kaya po itinutulak papunta dito yung mga data centers na yan, yung specifically yan. Kasi may mga data centers naman na iba Pero gaya nang nabanggit ko dun sa last episode ng North Strong Unsanctioned, yung mga data centers na yon hindi naman nakaapekto sa kalikasan. Actually, yung idinadaldal nung isang kating-kati dyan sa Paksiliga, pinangalanan pa niya Vitro, yung nasa Laguna, no? Wala namang nasira yun up and running yun.
Hanggang ngayon wala kang makitang may nakita ka ba sa mainstream? Wala. So, ang akin pong panawagan 'no, Mr. President, and sa'yo, Joshua Bicangkang, makinig ka. Pag-isipan natin gaya nung mga nakakaraang mga post ko, pag-isipan mo, Joshua. Kasi tignan mo, papalit-palit ka ng statements. Tapos gaya nung nasabi ko, nahuli ka sa bibig, nag-deny ka, sinabi mo, ah, semiconductor na lang ang itatayo diyan, walang data center, which is contrary dun sa mga una mong naging statement. Ngayon, nakahanap ka ng kakampi in the form of Renato Solidum ng DOST. Sana man lang, 'no, tignan natin yung consequences, hindi lang yung, pagkakaperahan. Kaya isiniksik ng US yan dito, kaya isiniksik yan, pinagpilitan sa inyo ni Rubio at saka nung Kano na in-interview noong, groundbreaking niyang Paksiliga. Dahil the long-term effects were already showing. After those data centers all over the United States, nagkaroon ng, negative effects. Tubig nila kulay puti. Titignan mo yung climate mapping ng buong United States na may data centers, kulay pula. Bakit? Tagtuyot sa ibang lugar, yung iba naman bumabaha. Kaya naghahanap sila ngayon ng pwedeng paglagakan. Anong ginawa nila? Como merong relations, diplomatic relations ang Pilipinas at ang US, dito isinalpak. Sabi ko nga, wala tayong problema sa progreso, sa development, technology, dahil ayaw kong maging hipokrito sa inyo mga kaibigan. Sabi ko nga nung mga nakakaraan, gumagamit din ako ng AI sa business ko, dito sa podcast ko, and all other things na ginagawa ko. When it comes to content creation, gumagamit ako ng AI. Wala kang problema dyan. Pero ang sinasabi ko, gamitin natin sa mabuti. At dapat walang maaapektuhan na kalikasan, ecosystem, water system, food supply, kabuhayan, tao, kabahayan. Dapat pinag-aralan mo ng mabuti, hindi yung kumbaga sa let me put it this way. Halimbawa ako, pulubi. Pinakitaan ako ng masarap na pagkain nung namamalimos ako. Binigyan ako ng pera. Pero underlying statement or between the lines nung pagbigay sa akin ng pagkain, ng pera, merong consequences na hindi ko alam, makakasama pala sa akin. Ganyan ko po gustong i-picture sa inyo, 'no, na hindi lahat ng ginto kumikinang, 'no? Hindi lahat ng kumikinang na nakikita natin, ibig sabihin, merong magandang kahihinatnan. Kaya po, nung inilabas ito ni, Honorable Mayor, Butz Rodriguez, natuwa ako mga kaibigan, dahil kahit papaano merong development or merong
nagiging bunga yung ginagawa naming pagkontra sa project na ito. Dahil may mga lumabas na nga rin na balita, no? I think 2 days yata or 3 days before inilabas ni Mayor Mayor Boots, yung sulat na yan na ipapadala sa Malacanang. May mga lumabas ng balita na nabasa ko din, na kaibigan, na pag pumalpak si Pax Silica at hindi maipatayo, ipo-pull out, which is the point na gusto naming mangyari. Pax Silica pulling out of that project, dalhin na lang sa ibang bansa. Sa bansa na wala kang sisiraing ecosystem, na mas angkop yung temperature para sa isang data center. Hindi yung magpoproyekto ka, magpapaalis ka ng mga tao na wala namang kasiguraduhan sa kabuhayan, sa pagkain, sa tubig, sa titirahan. Tapos sisira ka ng kalikasan. Anong klase yan? Yan bang tinatawag niyong progreso? Development? Anong progress? Anong development ng mga bulsa ninyo? Kayong mga kating-kati, lalo ikaw bikangkang. Kaya sana naman po sa mga kinauukulan, lalong-lalo na kay President Bongbong, itong nasa ilalim mo, Mr. President, si Joshua Bikangkang, hindi ko alam kung anong pinakain dito. Medyo kausapin mo naman, sir. Mr. President, Honorable President Bongbong Marcos. Dahil lumalala yung pag-iisip niya. Hindi ko alam kung anong solusyon dyan sa taong yan, dahil nakahanap ng kakampi. In the form of Renato Solidum. So sana po, Mr. President, take a deep dive into this. Na sana wag na lang po nating ipagpilitan yung mga ganitong project kung yung long-term effects magiging kaparehas ng nangyari sa US. Kaya dinala po yung proposed project na yan dito sa atin. And to close this episode of North Strong Unsanctioned, this very short episode of North Strong Unsanctioned, Where Things Stand, ako po ay magpapasalamat sa mga taong babanggitin ko. Ilan lang to, mabibilang mo lang sa 2 kamay mo o baka sa 1 kamay lang. Miss Lea Salonga, thank you very much po sa statement na inilabas nyo, pinost nyo nung nakaraan. Vice Mayor Alex Espinosa, and of course, Honorable Attorney Roselier Boots Rodriguez ng Kapas Tarlac. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo na ito pong ginagawa natin hindi lang para sa ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. This is involving
the immediate future. Kung sakasakaling hindi kaya na bigyan ng total ban, let's say, maipatayo yan, up and running. What about the immediate future? Diba? Kaya nagpapasalamat po ako na merong ganito na lumabas, na inilabas po ninyo, Mayor, para ho ma-discuss, gaya ng sinabi nyo, na ma-discuss sa Sangguniang Bayan, which I also mentioned dun sa last episode ko, sa Nordstrong Unsanctioned Paxi Liga nung nakaraan. And so, ladies and gentlemen, mga kaibigan, this has been the conclusion of this very brief episode ng Nordstrong Unsanctioned. Binigyan ko lamang po kayo ng update with regards dun sa last episode ko. And to the advocates just like me, ipagpatuloy po natin, mga kaibigan, ang mga ganitong laban. Dahil sa mga ganitong laban na merong purpose na maganda, hindi lang para sa atin to, mga kapatid, mga advocates just like me. This is for the immediate future, para sa mga anak natin to, para sa mga apo natin, and for the next generations na susunod sa atin. So, we need to continue these kind of moves, opposing such things na instead of makatulong, makakasira pa. And with that, ladies and gentlemen, mga kaibigan, I will leave you with this song from the legendary band Asin. This has been Maverick Nordstrong, your humble host. And as I always say, when the world resets, Nordstrong goes unsanctioned. Good night, everyone. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Bakit
kahirapan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkanta.